Genesis 44, Magandang Balita Biblia, ang nawawalang kopa. Inutusan ni Josue ang kanyang katiwala, punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako, at bago mo isara, ay ilagay mo ang salaping ibinayad nila. At sa sako ng pinakabunso, ilagay mo pa ang aking kopang pilak. Ginawa naman ng katiwala ang iniutos sa kanya. Kinabukasan, maaga pa'y umalis na ang magkakapatid, sakay ng kanilang mga asno. Hindi pa sila nakakalayo sa lungsod, inutusan ni Josue ang kanyang katiwala, habulin mo ang mga taong iyon, at sabihin mo sa kanila, bakit naman ginantihan niyo ng masama ang kabutihang ipinakita namin sa inyo? Bakit niyo ninakaw ang kopang pilak ng aking Panginoon? Iyon ang iniinuman ng aking Panginoon, at ginagamit din niya iyon sa panghuhula. Napakalaking kasalanan ang ginawa niyong ito, inabutan sila ng katiwala, at gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila, ano pong ibig niyong sabihin? Bakit kayo nagsalita ng ganyan? Ni sa isip ay hindi namin magagawa iyan. Nakita naman niyo, nakarating na kami sa Kanaan. Gayon may ibinalik pa rin namin sa inyo ang salaping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Ginoo, kung makita po ninyo sa sinuman sa amin ang kopang sinasabi niyo ay dapat mamatay, at alipinin niyo kaming lahat. Mabuti, tugon ng katiwala. Kung kanino makita ang kopa, siya ang gagawing alipin, makakalaya na ang iba. Ibinaba nila ang kanilang mga sako, at pinagbubuksan. Isa-isa itong hinalughog ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, at natagpuan ang kopa sa sako ni Benjamin. Pinunit nila ang kanilang damit sa tindi ng kalungkutan, ikinargang muli sa asno ang kanilang mga sako, at bumalik sa lungsod. Nasa bahay pa si Josue nang magbalik si Huda at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Sinabi ni Josue, ano itong ginawa nyo? Hindi ba nyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin, wala na po kaming masasabi, sagot ni Huda. Wala po kaming maikakatuwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Kaya, hindi lamang ang kinakitaan ng kopa, kundi lahat kami alipin na ninyo ngayon. Sinabi ni Josue, hindi. Hindi ko gagawin yon. Kung kanino nakita ang kopa, siya ang gagawin kong alipin, ang iba ay makakauwi na sa inyong ama. Nagmakaawa si Huda. Lumapit si Huda kay Josue at ang sabi, nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana niyong ikagagalit. Ang turing ko sa inyo'y para na kayong paraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang sabi po namin may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Patay na ang kapatid nito, at siya na lamang ang buhi na anak ng kanyang ina, kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin namin siya rito, upang inyong makita. Ipinaliwanag po naming mahirap ilayo sa aming ama ang bata sapagkat maaaring ikamatay niya ito. Ngunit ang sabi naman niyo ay hindi na niyo kami tatanggapin dito, kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito ay sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito, upang bumili ng kaunting pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi niyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman niyong dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa, maaaring siya'y niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Ang buhay po ng aming ama ay karugtong na ng buhay ng bata. Kaya kung babalik kami na hindi ito kasama, tiyak na siya'y mamamatay. Kapag nakita niyang hindi namin kasama ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. Ang isa pa'y itinaya ko ang aking buhay para sa bata. Sinabi ko po na kung siya ay hindi ko maibabalik, ako ang buntunan niya ng sisi. Kaya kung papayag kayo, ako na ang alipinin niyo sa halip na itong aking bunsong kapatid. Pahintulutan na ninyong isama siya ng iba kong mga kapatid. Hindi po ako makakauwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po makakayanan ang matinding dagok na darating sa aming ama, kung iyon ang mangyayari.